panawagang Marcos sign. Ayon sa pangalawang Pangulo, hindi niya ito kailanman sabi. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. That is a hanging open, a challenge. Ayos mga kababayan. Let's go. Alright mga kababayan. News that matters. Eto po, pakinggan natin. Nakikita nyo, narinig nyo po si Madam Inday Sara, ang ating bise. Binatikos po tong si Bangag Marcos. Naku, na dapat kailangan daw magpa-drug test mga kababayan. Dahil hindi niya nga po ginagampanan ng kanyang trabaho. Yan ang hirap po dito eh. Sa presidente natin, daming problema na dinulot dito sa bansa natin. Naku po, Diyos ko. Ngayon, ayan, BBM, pakinggan mo si Madam Sara. Ha? Gawin mo yung trabaho mo para umayos ang bansa natin. Dami natin problema eh. Eto, dawit kayo dito sa mga anomalyang flood scam na to. Hindi nyo pa maayos. Nako, anak ng toko. Ay, pakinggan na ulit natin yung payag ni Madam Vice. Na hanggang ngayon, ayaw niyang gawin. Nasabi ko, that is a betrayal of public trust. Ang pangalawa, yung pagpirma niya ng kadudagan na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya, na hindi niya sinasagot. Binigyang diin ni VP Duterte na dapat hingin ang pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Ayan, BBM, narinig mo si Madam. Bumitiw ka na sa pwesto sa dami ng problema dito. Eto si Saldico at si Tamban na dawit dito dahil ikaw ang mastermind. Opo. Kung gusto mo bigyan ng dignidad yung iyong pagkatao, BBM, bumaba ka na lang sa pwesto, ipaubaya mo na sa dapat na maging leader dito, na humawak dito sa bansa natin, na masiayos ang mga problema dito dahil di mo kaya. Sayang lang din yung pagkakaluklok sa'yo. Yung tatay mo, napakagaling na presidente, hindi mo man lang ginaya. Ask him to resign. That is a pointless call. Hindi magre-resign niya. Kita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 20 years? It's a pointless call. Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw niyan. So, Marcos resign is a pointless call. That is why I am asking him to do his job, of which, of course, alam na nating lahat na hindi niya ginagawa. Ayan, BBM, mag-resign ka na. Narinig mo si Inday Sara. Buti pa tong vice-presidente natin, laging may sense ang kanyang mga sinasabi dahil kaya niyang panindigan ang kanyang trabaho. By the way mga kababayan, huwag niyong kalimutan na naglalambing lang po tayo. I-share, like, subscribe ang ating mga videos para naman po ito sa ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Para din sa mga kababayan nating nasa ibang bansa at napapanood ng mga videos na to, yung mga nangyayari dito sa bansa natin. Okay mga kababayan, umpisa na po natin ulit. Eto mga kababayan, itong si Tambaloslos kung tawagin. Eto, finally, lumabas na rin sa kanyang saya. Nagpakita na rin dito sa publiko mga kababayan at liliwanagin niya na itong mga kabalbalan na nangyaring mga pagnanakaw dito sa pondo natin at sana lumabas na yung mastermind, which is alam naman natin kung sinong mastermind, di ba mga kababayan? Itong si Tambi, malamang may nag-uudyok dito, sana bumaba na sa pwesto at matapos na itong mga kabalbalan na to dito sa bansa natin para bumalik na tayo sa normal mga kababayan, na hindi maayos na lahat ng problema, yung mga pagnanakaw nila dito sa mga pondo ng pera ng taong bayan, na which is mapupunta dapat sa mga proyekto katulad ng flood control na yan, naging ghost project na. Kasi nga po dito pinagbubulsa nila yung mga bilyo-bilyon na pera ng taong bayan, na kung saan galing ito sa bulsa natin at dugo at pawis natin na pinaghihirapan natin. Sana itong si Tambaloslos magbago na ng anyo. Umayos na siya, magpakabuti na siya para alang-alang dito sa sambayan ng Pilipinas. Laglagan na kung laglagan, di ba Tambi? Maawa ka naman dahil siguro hindi na kaya ng konsyensya mo dahil nga itong mga nangyayari dito na napapanood mo sa social media. Ito yung mga lumalabas. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it. And
I feel very, very happy and welcome this opportunity to share all the So yung kay representative po, ano pong tingin nyo dapat niyang gawin? The ICI will have resource persons invited here and we shall await for the same. Sir, but do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sir, babalik po kayo sa commission? Sa ICI? I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited. Don't come back na lang. Share more information, I will do so. Sir, comment lang muna. Sir Sal-En? Sir, are you willing to release Sir Sal-En? I will do at Speaker Romualdez, huwag ka nang bumalik. Ibalik mo na lang yung pera namin. Mas maganda pa, mainam pa dahil wala nang tiwala yung mga Pilipino sa inyo. Nasira yung mga tiwala namin sa inyo sa pagkakaluklok sa inyo dito sa gobyerno. Wala kayong ginawa kundi magpakasarap. At na ito, kapag may mga kalamidad, sakuna, wala man lang kaming natatanggap na kung ano-anong mga benepisyo na galing dito sa pondo ng taong bayan para sa amin. Ni sana kahit mga sardinas man lang nakarating dito, mga pagkain. Kaso wala Itong mga binigay ninyo, mga perwisyo kayo. the instance of the commission. Sir, yung speaker. Sir, pupunta po ba kayo sa DOJ ko? I'm not been invited. Sir, yun pong sinabi ng witness ni Senator Marcoleta. And would you like to comment yung kay Orly? Well, the witnesses that were presented are By the way mga kababayan, itong si Orly Gutesa, ito po yung bagman. Ito po yung nagdadala ng mga pera na mga nakabagahe, mga ilang bagahe, mga 40 pirasong bagahe. Kung saan dinadala nila yung pera sa bahay ni Tambi mga kababayan, yung which is na galing sa pera natin. Grabe ano? discredited already for having sent and falsified documents for the testimony, and their testimonies have already been denied by the. But do you confirm po that he was part of your security? He's not part of my security. Thank you very much. Thank you. Kung nakakapag-usap pa kayo sa ating Ayan mga kababayan, nakita nyo si Tambi. Nakuha pang ngumiti mga kababayan, no? Yung mga ngiting ganyan, talagang walang mga puso. Sabi ng iba, especially Congresswoman De Lima saying that you're a brat. You would like to address that comment of her po? Oo. Kasi hindi Yes. ka nga daw po sumipot sa budget. Oo. Ang administration, and that is led by Malacanang Palas, ang Makabayan, ang Akbayan, ang members of the Liberal Party. Mga kababayan, ito po yung sagot ni VP Sara dito kay sa binansagan ni Leila De Lima na mandarambong, na isa rin na dawit dati sa Sandala Payola scam na may kickback. Ito masyadong paepal dito kay VP Sara na binansagang na brat daw tong si VP Sara. Ito naman yung mga resback ni VP Sara mga kababayan. Pakinggan po natin. By the way muna bago natin mapanood yung video mga kababayan, konting lambing naman po dyan, naglalambing lang po. Huwag nyo kalimutan ni share, like, subscribe itong mga videos na to para naman napapanood dito ng ating mga kababayan dito. Lalo na sa iba't ibang bansa na napakalayo po nila, nanonood ng mga update na balita dito sa Pilipinas. News that matters po. Maraming salamat po. Eto na po. Mga pink and yellow. And sabihin na lang natin yung sixth Yari category, kayo. all others. Meron yan silang narrative about Inday Sara. Kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yan na sinasabi nila. Kung ano yung, at pansinin nyo din, kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palas, susunod yung kanilang online service providers sa news. Whether it be fake news, bloggers, totoong news, or trolling, pare-pareho yung narrative nila. At pansinin nyo, lahat ng lumabas na mga articles, isa lang yan. Sinasabi nila
Number 1, pro-China. Number 2, brat. Number 3, lukaret, crazy. At number confidential 4, fund. nakalimutan ko yung isa. Confidential fund, yung isa, madam. ma'am? Paulit-ulit lang yan sila eh. At confidential funds. Ilustay. Ayan. Ayan na po, mga Duterte haters, yung mga trolls, yung mga naninira. Ayan na po yung bagay sa inyo. Ayan yung restback sa inyo ni Madam VP. Kaya kayo, magsisip-sip lang kayo dito sa administrasyon para may malalo kayong may makickback. Pero kami, hindi po kami tumitigil. Dahil alam namin na may mapupuntahan tong kahinatnan. Dahil alam namin na may mapupuntahan tong kahinatnan ng pinaglalaban namin. Gusto namin mapabuti ang bansa namin. Gusto namin mapabuti yung mga generation namin na ipagmalaki yung bansang Pilipinas na umaasenso, na napaka progresong bansa na dahil malinis ang kanilang pagpapatakbo na walang mga korupsyon. Etong si Sara Duterte po, ang nababagay po dito mga kababayan, palitan na po natin. At sana BBM, bumaba ka na sa pwesto mo dahil hindi mo naman ginagampanan yung trabaho mo. Ito po yung payag ni Madam. Pro-China, brat, luka-luka, at confidential funds. Apat Ayan, lang yan. walang sila. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro Kala nila ha, mabubuwag tayo. Will stick sa image or sa reputation para makasira sa akin. So, hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si Leila de Lima. Yung word na brat. Ginagamit nila. Brat. Lagi yan. And more than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag nga natin sa kanila mga buaya, di ba? Ganun yung general perception. Ayun! Sapul, bingo. Yari kayo. Yari kayong mga crocs kayo. Ayan, ang bagay sa inyo. Kayong mga haters, kayong mga namumuna, kayong mga pinagtatawanan na si VP Sara na habang tumutulong dito sa mga naapektuhan ng lindol, kayo, nakuha nyo pang magtawanan dyan sa Kongreso, kayong mga buhaya. Kayong mga buhayang katulad ninyo, yan ang trabaho ninyo, nagpapasipsip sa administrasyon para makakickback lang kayo. Yan ang mga ginagawa ninyo. Sinisiraan nyo yung mga taong mga nagtatrabaho na gustong magpaglingkuran ng mga mamamayang Pilipino na katulad nila Madam VP Sara, sila Congressman Kiko Barzaga. Yan yung mga lumalaban dito sa bansa natin na gusto nila na walang korupsyon. Kung sino pa yung mga maayos na mga government official na yan, sila pa yung sinisiraan. Mahiya naman kayo mga kababayan. Dapat sa inyo, makulong na lang kayo. The office of the Vice President. Tama. But going back, that's a messaging narrative of anti-Duterte. No, not anti-Duterte. Anti-Sara Duterte. Messaging narrative nila. Nasa message board yan nila. Sa mga anti-Sara Duterte. Yan, paulit-ulit yan sila. Pro-China, luka-luka, confidential funds, at brat. Ayan, Congressman Leyling de Lima. Ayan ang nababagay sa'yo, ha? Sa iyong mga tabas ng dila mo, bawas-bawasan mo. Baka makulong ko na naman yan. Naalala pa namin yung mga itsura mo, yung umiyak-iyak ka pa habang nakakulong ka, nagmamakaawa ka sa ICC na nagpalayain ka na kung ano-ano.
Wag mo magbintang, wag kang kaya yun mga karma bumabalik sa iyo eh. Ayan po mga kababayan, maraming salamat po. Wag ho kayong magsasawa at abangan ang mga latest na nangyari dito sa bansa natin. At dito sa video ito lagi lang natin yung huwag niyo kalimutan mga kababayan News That Matters. So kita-kita po ulit tayo sa susunod na video. God bless. Maraming salamat po. Huwag niyo kalimutan i-share, like at subscribe. At nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa mga kababayan. Maraming salamat po. News That Matter and God bless.